Maayong adlaw mga tuto kag mga inday, panibagong pag-asa, panibagong pagsasama. Abaw impas yung dalawang cruting namin dito sa bukid mga tuto ag mga inday ho dahil ginlitsyo namin ni Totoo Bambam kag yung isa ay ginawa naming pinaupong manok. Abaw grabe man na recipe ito ba? Bali yung ulam pala namin dito for today's video mga tuto ag mga inday ay yaong litsyon manok na gamay na lang ni gani guro nga sugba magiging uling na ito. Tapos yung isang ulam namin dito ay yaong pinaupong manok na abaw daw horror version man ito man kaya ang ulo niya ay nasa abaga na kapatong. Syempre yung breed ng manok na ating ginluto dito ay yaong mga bluebies. Kabati na kayo dyan na breed na manok na yan na bluebies. Mga bluebies saya bala. Bali kanina nga pong umaga mga tuto ang mga inday ay alas 4 pa talaga akong nagbugtaw para magluto ng aming pamahawin. Dahil ngayong araw ay may mga followers akong pupunta dito sa bahay para magbisita at kukuha ng pinaportrait nilang larawan sa aking kapatid. At syempre gusto din daw nilang makapagpasyal doon sa bukid kung saan ako palaging doon nagbablog. At base nga po sa aming napag-usapan last week mga tuto ang mga inday na 4 daw sila yung pupunta dito sa amin. At taga Bago City, Negros Occidental daw po sila mga tuto ang mga inday. Pero yung isa sa kanila ay nagtatrabaho doon sa Riyadh, Saudi Arabia. Umuwi lang dito ng Negros para makapag-December vacation kasama ang kanyang pamilya. Di rin nagsaing na muna ako at nagluto ng ulam dahil madaling araw pa daw sila babiyahe galing doon sa may Bago City para hindi daw mainit. Di ginbulubanta kuman mga tuto ang mga inday na kahit aalis pa sila doon ng 5 AM sa may Bago City, makakarating pa rin sila dito sa may bahay mga bandang alas 7 hanggang alas 8. Kaya naghanda na lang ako ng aming pamahawin dahil dito na lang sila nakin papapamahawin. Kaso noong pagdating nila dito mga tuto ang mga inday ay mga bandang alas 9 na. Baw, wala gid sa oras ang ginpakot-pakot ko gina nga alas 7 kag alas 8 ba? Akala nga namin ni Totoo Bambam kanina mga totoo mga inday na hindi na sila magtutuloy. Sabi namin, hala baka nakakalimutan ni sir na magpupunta sila dito ngayon? Dahil simula kahapon mga totoong mga inday wala na akong mga reply na natanggap kay sir kung tutuloy pa ba sila o hindi. Pero yung sabi ni sir dito nung nakarating na sila dito sa bahay, kaya daw na hindi siya nakapag-reply dahil wala ng signal yung phone niya pagdating doon sa Bago City. Tapos kumain na daw sila ng kanilang pang-agahan doon sa mga kainan na daanan nila. Kaya hindi na lang natuloy na mamahaw muna sila dito sa amin antes kami magpupunta doon sa may bukid. Dayon dire ay dalawa lang sila yung nakapunta dire mga totoong mga inday. Tinatingala ako at tinanong ko si sir kung saan yung dalawang kasama niya dahil yung sabi niya sa akin ay 4 daw sila. Kag ang sabi ni sir na dalawa lang daw sila dahil may trabaho yung dalawang pinsan niya kaya hindi nakakaupod sa ila. Okay pa rin magpapadayon pa rin tayo Dayon amo na to pinapasok na muna sila diri sa may bahay mga totoong mga inday tapos ay binigyan ko sila ng maiinom. Siya nga po pala mga totoong mga inday yaong nakadilaw pala dire. Siya po pala si Sir Toto Dionisio at yung kasama niya naman diri na nakaitim na suot ay si Sir Spencer Suarez. Abaw diri mga totoong mga inday may dala pala si Sir ng mga pasalubong sa akin. Base ito sa kanyang ipinangako na magdadala daw siya ng pasalubong para sa akin. Talagang napaka-thoughtful talaga nitong ni si Sir mga totoong mga inday Siya nga pala maraming salamat nga po pala Sir sa mga pasalubong mo Tapos dire ipinakita ko na sa kanya yung portrait ng kanyang asawa pati yung portrait niya. Bali yung main reason pala kung bakit nandito sila mga totoong mga inday ay para mag-claim nitong portrait na pinagawa nila sa kapatid ko. At syempre ipapasyal din sila doon sa lugar namin doon sa bukid kag makita man bala nila yung aking kapugian dito Dire gani tinatabi ko pa gani kay sir yung portrait niya na tiningnan namin kung magkamukha nga ba talaga sila kung siya ba talaga ito. Baka bala kung maglayuan ay bala yung mukha niya dito sa portrait kag sa personal kag base bala daw mukha ng kapitbahay nila yung nasa portrait Pero maganda naman daw yung sabi ni sir. Hindi na tayo magpapadugay-dugay mga totoo ag mga inday. Diri na nga kami naghimos kag nagsakay sa aming mga brom-brom dahil pupunta na kami ng bukid. Pero pagdating dito sa may cruising ay maglalakad na lang talaga kami papasok dahil hindi naman makakapasok yung mga brom-brom namin dito. Tinanong ko sila ni sir dito mga totoo mga inday kung kaya nyo lang ba maglakad ng sobra sa kalahating kilometro. Kay base bala kung mamaguhan kayo kag maghahapo kayo kag yawan kami lokdo sa inyo balahaw. Pero yung sabi nila sa akin na medyo sanay naman daw sila sa laktanay. Amo to nagpadayo na lang gid kami hanggang sa nakarating kami dito sa may bukid mga totoo ang mga inday. Abaw, gapala mo lagi kag talalagay ang balhas dito ni Sir Toto sang lakat ba? Tapos kitaan niya gid dito yung uma namin na bakante gid tanan na walang katanim-tanim. Kag syempre naaktuhan niya gid dito yung kubo namin na luma kag sira na.
Pero in-explain ko naman lahat sa kanya mga totoong mga inday na kaya hindi kami nakapagtanim dahil sobrang busy pa ng mga manugtanim dito. Sobrang busy pa ni Papa, ni Mama, kaya walang may nagmamanage dito sa bukid mga totoong mga inday. Dire, gindala ko na lang sila gani dito sa aking mga tanom na dragon fruit na gina-vlog-vlog ko na hambal ko sa kanila kapag magbunga ito sir balik ka mo dito kay bibigyan ko kayo. Gayon ginambalan ko sila na timing gid ang lagaw niyo dito sir ba na wala gid kami sang gintanom dito sa umaba. Wala gid kayong dadalhin ng mga utan doon sa inyong bahay Pero sabi niya sa akin mga totoong mga inday na okay lang daw at ang importante ay nakasama niya kami at nakapagpasyal sa dito sa aming lugar at nagagandahan din daw sila dito mga totoong mga inday dahil katahimik man dito ng lugar kag napakaganda ng paligid. Ambot kung maganda gid man para siguro sa mga baguhan na makakakita dito ng lugar namin ay nagagandahan sila pero ako yan natatakaan na ako nito. Dahil nga kami ay nakarating na diri sa may bukid mga bandang alas 10 na mga totoo ang mga inday. Amo tong naghimos na kami ni Toto Bambam kasama ang kanyang bebe loves para magluto ng aming pananghalian. Sabi ko kay Bambam, kaya tani ayhan bro na magluto ng lechon kag pinaupo na manok sa loob lang ng 1 oras kag tunga para makakapanyaga tayo ng alas 12? Sabi ni Bambam, ambot lang gid bro amo to mga totoo mga inday nagkaran-karan na kami totoo mga inday. Ginawa namin ang lahat para na mapabilis lang yung aming pagdidigamo. Siyempre ipagluluto namin talaga ng masarap na ulam yung mga bisita namin dito dahil nga po sobrang common na yung mga sinabawan na manok, mga adobo. Gusto namin na medyo unique naman yung ulam namin dito mga totoo mga inday. Pero siyempre manok pa rin yung aming uulami. Dahil nga wala kaming mga upuan diri sa kubo mga totoo ang mga inday. Nagatilindugo na lang yung mga bisita namin doon sa may labas Habang kami dito nagakaran-karan sa pagdidigamo kay wala ng oras at magtatanghali na. Sila ate ginlilingaw na lang nilang kanilang sarili sa pag-iistoryahanay na kahit silang dalawa lang Abaw mayo tani kung makakapapakayo na tayo ng bagong rest house dito mga totoong mga inday para na mayroon na tabala tayong papahuwayan ng ating mga buhay na nabubudlayan na. I-share nyo lang ni Bala yung video natin ngayon mga totoong mga inday kay para mabilis akong makakakwarta kag makakapagpapatayo na tayo ng bahay dire. Ay naano man ito. So amo na to. Pagkatapos nga naming magsaing dito mga totoong mga inday, dito ay kinuha na namin yung dalawang alien na nara. Tingala man yung manok dito bakit sila ay nakagapos na nakahiga dito sa may banggirahat. Habang ako nga po ay nagpapainit dito ng tubig, si Toto Bambam naman niya doon at yung kanyang masipag na bebe loves ay nagpapaapoy na diri sa may likuran kag kanilang pababagahin para paglulutuan ito ng lechon. Pinatulog namin dito yung mga alien kay papaliguan namin dito sa may Mambukal Kalaha Resort. Habang nga kami ni Toto Bambam nag-aalis dito ng balahibo ng manok mga totoong mga inday, yung dalawang bisita namin dito na doon sila kanina nagatilindugon kung nag-istoryahan ay sa may lugar na dyan ay lumipat naman sila dito sa may dampi sa may Istuites. Nainita na sila siguro doon at ang lawig-lawig na ng kanilang istoryahanay. Amo tuging sabi kay Toto Bambam na bro, bilisan na natin na magluto nito bro. Okay baka magugutman yung ating bisita. Tapos gitingnan namin na yung oras dito yung oras namin dito kay alas 11 na. Tapos ito. Itong manok na ito mga totoong mga inday, ang hirap palang linisin dahil sa puwet mo pala ito bubutasan kag kukuotin mo yung mga tinai sa loob. Sa akong paglinis-linis dito kakapiswitan na ako ng iti, tapos yung abdo niya dito sa loob ay napipisa na. Tapos dito baka maglalatom ito kag magpapait bala yung karne Pero ginhingagaw ko man hugasan mga totoong mga inday. Talagang nahihirapan ako sa kakalisod mo. Dahil ginmarinate na namin muna dito yung lilitsunin namin to mga inday sa may tuyo na may suka, sibuyas, bawang, luya, kalamansi, paminta. Kahit na madali lang bala na pagmarinate, importante na makakapagsasalubsob lang yung ating mga panakutin sa kanyang karne. Tapos itong para sa pinaupo naman namin dito mga totoong mga inday, gidbanyusan ko naman siya dito ng asin. Grabe ba daw gahaplas lang tayo ng biribiri, arthritis, kag panuhot ba? Daw efficacent effects ba? Kag pinangdasok ko na dito sa loob yung sibuyas, bawang, luya, lemongrass, paminta, lumok-lumok ba? Paminta, at inilagay ko na dito sa may kaldero na may isang 1.5 na Sprite mga totoong mga inday na may tuyo, Knorr cubes at magic sarap na dayon papakuluan natin ito hanggang sa mahuhubas na yung Sprite dito kay for sure malambot na talaga yung karne niyan mga totoong mga inday. Tapos dirigin sulod naman namin sa katawan ng manok yung mga panakot kanina. Dinaska namin dito ng lemongrass, yung buli niya.
na kay lilitsunin namin ito. Buti na lang kay na rest in peace na ito yung mga manok, mga totoong mga inday ba? Ikaw man bidas kantang lad sa buli be, hindi ka magtsabaw. Dayon gintuhog na namon diri kanyang buli wala po sa kanyang dughan, mga totoong mga inday gamit yung mahabang kawayan ni Bambam. Daw grabe gid ang irit ni Bambam samtang nagatuhog siya haw. Dayon ginbutang na namon diri siya, mga totoong mga inday, sa pinabaga ni Bambam kag ng kanyang baby loves kanina. Kag syempre siya na didi ang bahala magpapaluto ng lechon, mga totoong mga inday, samtang ako doon sa may pinaupo. Akala ko sa pagtutuhog lang si Bambam magaling, pati din pala sa pagpapaikot-ikot. Ayabaw. Tapos yaong ginmarinita namin kanina na may tuyo kag may suka, ayaon yung aming ipapahid-pahid dito sa may manok para na ito ay magsasalubsob sa kanyang karne kag magkakaroon ba ng lasa nga daw lechon gid lang lasa niya haw. Abaw grabe mga totoo ang mga inday. Kaya ang mga native chickens pala kapag medyo may edad na ay talagang napakakunat ng karne, unlike doon sa mga 45 days na yan na binibili natin sa palengke na 45 minutes lang na pagluluto natin ay malambot na agad yung karne. Abaw, yaong amin dito mga totoong mga inday kay native man. Inabot kami ng 1 hour and 45 minutes kakalaga pero hindi pa talaga ganun ka malambot. Kita nyo dito ho na alas 12:58 na hindi pa rin nahuhubas yung Sprite na aming ginsabaw kanina kag makunat pa rin niya. Tapos yung mga bisita namin dito mga totoong mga inday na ginbalabag na lang nila yung pusog na kawayan doon sa may dirao kagin pungko-pungkuan habang nagasigi istorya. Ambot ano naguro kadamo ang kanilang naistoryahan dyan. Katatlo na sila nagpalipat-lipat mga totoong mga inday pero yung sudan namin na ginaluto dito ay hindi pa rin naluto. Kaya sinabihan ko sila na direegin palapitan ko na lang sila na, "Sir, baka maaabutan gid tayo dito ng 1:30 kay makunat pag gyapon niya ang karne gin pinaupo ko." Sabi nila, "Okay lang sir padayunan lang, wala gid problema." Pero matsyag ko ng mga totoong mga inday, nagugutom na gito sila ya. Abaw, yung bisita namin nakaisa pa lang gani nagpunta dito sa bukid na pasmo lang dayon. Dayon si Totoo Bambam diri mga totoong mga inday, nagabira man pahid-pahid sang lechon. Kahit na mainit daw parang feeling niya ay mauuna pa daw siyang maluto kaysa sa lechon. Pero ipinaglaban niya pa rin mabuti lang gani mga totoong mga inday na nandito si Totoo Bambam kag ang kanyang baby loves mo. Kay kung wala, agoy karamaal gi ko tani. Pero kung ako lang di isa mga totoong mga inday, maadobo na lang kuya, hindi na lang ko magluto siniya. Pero pasimpalad pa rin para lang na malilipa yung aming followers kag ang aming bisita dire. Tapos ang kanyang baby loves naman dire ay naghugas na ng mais kay man aming lalagaon. Kaso wala pang may malulutuan kaya hihintayin na lang namin na maluluto yung pinaupo kag siyang aming ibubulos doon sa kaldero yung mais. Diri mga totoong mga inday, ginadali-dali na ginamin yan ni Totoo Bambam yung pagluluto diri ya. Daw halos idasok ko na gani tanan ng mga kawayan na panggatong dito sa may lutuan para lalaki lang yung apoy kag madaling magbukal kag mahuhubas balahaw. Hanggang sa dire mga totoo ang mga inday, baw sa kaluyan nagjutay nagidman yung sabaw. Ay abaw, sabi ko, piho na ni. Tapos yung lechon naman dire ni Totoo Bambam mga totoo ang mga inday, daw jutayan pagani iya maguling. Pero okay bala. Dayon gintikman namin dire mga totoo ang mga inday. Ang sabi ni Bambam dito ho. Wala namit-namit. Dayon diri mga totoo ang mga inday, ginlahob-lahob ko na yung saging kay ihahapin namin sa aming kainan. Tapos ginplaster na namin dito yung pinaupong manok na daw horror version kay ang kanyang ulo ay nakapatong sa kanyang abaga. Kag ang lechon naman namin diri mga totoo ang mga inday. Abaw, grabe man nga pina ni Totoo Bambam sa manok ba. Dutayan pa yan na batok. Pero kay namit naman sa loob mga totoo ang mga inday. Patunay lang talaga ito na nasa maiitim yung masasarap. Dayon ginlagay na namin dito yung kanin kay dire manyaga na gid kami ya. Pero yung oras namin dire mga totoo ang mga inday ay 1:16 na. Baw perte dutayan pa mag 1:30 ba? Mayo lang gani kay hindi kami nakaabot ng 1:30. Tani dugang gid ang pasmo. Dayon after naming mag-pray diri mga totoong mainday ay masaya naman naming pinagsaluhan itong aming mga pagkain. Na tinanong ko sila ni sir kung okay ba yung lasa, yung pagkaluto. Pero sabi nila okay naman daw. Ngirit-ngirit lang kami nito Bambam eh.
Tapos dire dahil wala kaming mga gulay dito na pwedeng ipapadala sa kanilang pag-uwi mga totoo mga inday, kaya pinadalhan ko na lang sila ng 2 manok. Ayaw ko kasi na uuwi sila mga totoo ang mga inday na walang dala. Tapos dahil daw manunood pa daw sila ng motocross doon sa may Binalbagan mamayang 2:00, kaya uuwi na daw sila. Sa susunod na lang daw sila dito magpapalawig-lawig kamay. Kaya dire uuwi na muna kami mga totoo mga inday dahil ihahatid ko sila doon sa bahay at ipapadala ko na yung portrait niya. Kung gusto nyo nga po pala magpapaportrait mga totoo ang mga inday, base gusto nyong ipapaguhit yung ex nyo, yung crush nyo, kung sino pa dyan, i-PM nyo lang yung page na ito mga totoo mga inday. Abaw, malaking tulong na yan sa aking kapatid na para siya ay magkakaroon din ng income. Kag dire ay umalis na sila ni sir mga totoo ang mga inday. Dahil babalik pa ako sa bukid kay iniwan ko lang doon sila ni Bambam kag ang kanyang baby loves mga totoo mga inday. Kaya hanggang dito na lang. Bye-bye. Ingat!